Welcome to busygram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode naman natin ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang tungkol sa tinatawag na rapture na may kaugnayan sa pagbabalik ni Jesucristo. Pamilyar ka ba o narinig mo na ba ang tungkol dito? Kung hindi pa o nais mo pang malaman ng ibang mga kaalaman tungkol dito, ay magpatuloy kang panoorin at huwag mo rin kakalimutang i-like at i-share ang video natin ngayon. Pindutin ang subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Ayon sa Britannica, ang rapture sa Kristyanismo ang eschatological o nag-aalala sa mga huling bagay at end time na paniniwala na ang parehong mga nabubuhay at namatay na mga nananampalataya ay aakyat sa langit upang makilala si Jesucristo sa ikalawang pagdating o second coming na tinatawag na parousia. Ang paniniwala sa rapture ay lumitaw mula sa pag-asang bumalik si Jesus upang tubusin ang lahat ng mga miyembro ng simbahan. Ang term na rapture, gayunpaman, ay hindi makikita sa Bagong Tipan. Sa kanyang unang liham sa mga taga-Tesalonica, isinulat ni Apostol Pablo na ang Panginoon ay bababa mula sa langit at ang isang tawag sa trompeta ay mauna sa pagbangon ng the dead in Christ. Pagkatapos noon, he who are still alive and are left will be caught, na sa Latin ay rapio, ang karaniwang salin na orihinal na coin Greek ni Paul, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ang Synoptic Gospel na Marcos, Mateo at Luke ay binabanggit ang pagbabalik ni Jesus sa lupa mula sa langit. Ang paniniwala sa rapture ay madalas na konektado sa isang paniniwala sa literal na pagdating ng millennium, ang 1,000 taong pamamahala ni Jesucristo pagkatapos ng kanyang pagbabalik, tulad ng nabanggit sa Kabanata 20 ng The Revelation to John, kilala rin bilang The Book of Revelation. Bagaman, mayroon ding amillennial interpretations na paniniwala na tumatanggi sa paniwala na iyon. Mayroon ding paghihiwalay sa mga pre-therapists na naniniwala na ang rapture ay magaganap bago ang isang panahon ng kapighatian sa mundo na binanggit sa Daniel chapter 12 verse 1 at Mateo chapter 24 verse 21, at bago ang pagtatapos at mga post-therapies ang mga naniniwala na darating ito pagkatapos ng panahong iyon. Sa wakas, ang dispensationalism, ang kuro-kuro na panahong pumapasok ang Diyos sa isang bagong tipan sa kanyang bayan. Ang ideya ng rapture ay nagpatuloy hanggang sa natitirang ika-19 na siglo at sa buong ika-20 siglo, na sumikat sa ilan sa mga tinatawag na evangelical and fundamentalist Christians, pati na rin sa ilang iba pang mga Kristiyano at kahit di Kristiyano ng mga bagong kilusang relihiyoso. Sa panahon ng Cold War, sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union, partikular na lumaki ang banta ng giyera nuklear. Nakakuha ng pera ang mga propesiya tungkol sa rapture. Sa huling bahagi ng ika-20 at unang bahagi ng ika-21 siglo, ang ideya ay kilalang-kilala sa kulturang popular sa bahagi dahil sa sagisag ng millennialist na lumilitaw sa paglapit ng taong 2000. Ano nga ba ang mga senyales ng sinasabing second coming of Christ? Narito ang ilan sa mga senyales na ayon sa nailabas ng tomorrowworld.com. Wars, violence, and lawlessness. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay naglalaman ng hula ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa estado ng mundo bago pa ang kanyang ikalawang pagdating. Ayon dito sa Matthew chapter 24 verse 6 to 7, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom." Habang ang sangkatauhan ay nanirahan sa pakikipagdigma sa paglipas ng milenya, ang ating oras sa kasaysayan ay walang uliran dahil sa napakalaking nakakasira na potensyal ng mga modernong sandata at napakalaking pandaigdigang saklaw ng mga potensyal na salungatan. Drought at famine. Ang tagtuyot at tagutom, kawalan ng ulan at kawalan ng pagkain ay magtutuon sa mundo sa napakalaking sukat na hindi pa nakikita. Ang mga bagay na ito ay mas masahol pa. Kapag may pagkauhaw, mayroon ka ring mga sunog, saklaw, sunog sa kagubatan. Matapos masunog ang mga brush, laging may panganib na baha kapag
Nagpatuloy ito sa pag-ulan dahil walang halaman sa tubig sa aluran ng sunog na lugar upang mapanatili ang ulan. Ang mga sakuna na ito ay tagtuyot, gutom, sunog at baha ay natural na may posibilidad na magkasama. Sa Mateo chapter 24 verse 7, hinulaan ni Jesus, "And there will be famines." Ang mga tagutom sa buong mundo ay magbubunga ng masamang kompetisyon at pagtatalo sa mga bansa sa pagkain. Mga hulugan ito na pagtaas at panganib sa politika at militar, lalo na para sa Estados Unidos, Britanya at mga taong nagmula sa British na ang mga alupain ay karaniwang nakikita bilang breadbasket ng mundo. Earthquakes at ibang mga natural catastrophes. Ipinropesiya ng Diyos na mga lindol at iba pang natural na mga sakuna ay tataas habang papalapit tayo sa pagtatapos ng panahong ito. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na bago bumalik si Jesucristo, magkakaroon ng dumaraming earthquakes in various places. Ito ay ayon sa Marcos chapter 13 verse 8, Mateo chapter 24 verse 7. Sa huling ilang taon, napagtanto ng karamihan sa iyo na madalas na may mga lindol, minsan sa mga hindi pangkaraniwang lugar. Ang kalakaran na ito ay magpapatuloy sapagkat ipinahihiwatig ng Biblia na magaganap na ito. Hinulaan sila ni Jesucristo. Ang mga disease epidemics. Ang isang salot ng mga epidemya sa sakit ay nagsisimulang mag-alala ng mga opisyal ng kalusugan ng publiko sa buong mundo. Ang AIDS lamang ang pinag-uusapan sa mga bagong sakit na ito, ang Ebola virus, mad cow disease at marami pang iba na bahagyang naririnig sa 10 taon lamang ang nakakaraan ay nababahala ngayon sa mga eksperto sa kalusugan ng publiko sa buong mundo. At maraming mga lumang scourge na sangkatauhan tulad ng malaria at tuberculosis na tatawaging dalawa lamang ang muling lumalabas bilang mga sobrang sakit na lumalaban sa droga na hindi pinapansin ang penicillin at iba pang mga gamot na dating ginagamit upang labanan ang mga ito. Ang pagbangon ng isang agresibo, fundamentalist na Islamic power. Sa oras ng pagtatapos, sinasabi ng Biblia na darating sa Hilagang Afrika o sa gitnang silangan ang isang karismatik na personalidad na makapagpaisa, makagamit at mamuno sa isang malakas na bloke ng mga bansa kung saan magkakaroon ng pangunahing papel ang Egypt. Nasusulat, "At the time of the end, a king of the south shall attack him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, horsemen, and with many ships. And he shall enter the countries, overwhelm them, and pass through. He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt. Also the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels." Ito ay ayon sa Daniel chapter 11 verse 40, 42 to 43. A powerful religious figure leads a religious revival. Ang isa sa mga tiyak na palatandaan ng mga oras ng pagtatapos na kung saan ay magsasabi ng pagtatapos ng kasalukuyang masamang panahon ay ang pagdating sa pinangyarihan ng isang dakilang pinuno ng relihiyon na tinawag sa Biblia na bulaang propeta. Ayon sa Pahayag chapter 19 verse 19 to 21. Ang pinuno ng relihiyon na ito ay magtataglay ng dakilang karisma at gagamit ng isang napakalakas na impluwensya sa isang kapangyarihang pampulitika, ang malapit na darating na beast. Pahayag chapter 13, 17 at 19. Siya ang magiging matagal ng propesiya, maimpluwensyang pinuno ng dakilang militanteng simbahan sa Europa. Sama-sama ang kombinasyon ng personal na karisma at kahangahangang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ng iba ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa hinaharap ng mga bansa sa kanluran ng mundo. Heavenly signs in the day of the Lord. Pagkatapos ng Great Tribulation, magkakaroon ng mga dramatikong palatandaang pang-astronomiya sa kalangitan na nakikita sa lahat sa mundo. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Matthew chapter 24 verse 29. At yan nga ang kaunting kaalaman tungkol sa rapture. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo lang inyong opinion sa comment section at huwag din kakalimutang i-like at i-share ang video natin ngayon, mag-subscribe at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos.